Saan ang ating isagawa na bautismo? Ang sa Mateo 28:19 ba? O sa Gawa 2:38? Ating alamin sa banal na kasulatan. Purihin natin ang Panginoon. Atin basahin sa Mateo sa 28:19. No, ito ang ating pagbabasahin. Glory be to God. Sabi dito, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan, no? Yan ang utos ng ating Panginoon. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Gawa 2:38, ito naman ang ating mabasa o pagbabasahin, no? Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Gawa 2:38. Sabi dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. No, pag-aralin natin itong dalawang talata, no, na sa Mateo 28:19, bautismuhan sila sa pangalan sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. At sa Gawa naman, bautismuhan sila, no, sa pangalan ni Jesus Christ. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, ang dalawang talatang ito, puro tama. Tama ito. Wala itong mali. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yan. Talagang utos, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. No? Hindi ito kontradict. Ang Mateo 28:19 at ang Gawa 2:38. Dapat mo unawaan lang ang utos para matupad. Yan. Ang sabi dito, no, sa Mateo 28:19, dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa at sila'y inyong bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ibautismo, ngalan ng Ama. No? Tandaan ta, ha? Ang ibautismo, ngalan ng Ama, ngalan ng Anak at ngalan ng Espiritu Santo. Sapagkat ang sabi, bautismo nila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, kung idiretso mo ang pagbautismo, halimbawa, kinabautismuhan ko ikaw sa pangalan sa Ama, sa Anak o Espiritu Santo, ilublob tubig, walang pangalan. Yan. Kasi ang Ama, hindi yan pangalan. Ang Anak, hindi din yan pangalan. Ganon din ang Espiritu Santo. Ang utos, pangalan. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama. Kung sino ang pangalan ng Ama, yan ang ibautismo. Kung sino ang pangalan ng Anak, yan ang ibautismo. Alam natin ang pangalan ng Anak, si Jesus. Yan, no? Kung ang pangalan ng Espiritu Santo, yan ibautismo. Ngayon, kung idiretso mo, bautismo, no, ang ngalan sa Ama, sa Anak o Espiritu Santo, walang pangalan ang iyong bautismo. No, tandaan natin, no, atin liwanagin na ang utos, ang ibautismo, ngalan. Yan, no, bautismo nila sa ngalan ng Ama.
Eh kung sino ngalan ng Ama, yan ibautismo. Kung sino ngalan ng Anak, yan ibautismo. Ganun ng Espiritu Santo. Ay ang pangalan ng Anak, si Jesus. Yan. No? Bautismuhan sila sa pangalan ni Jesus Christ. Jesus Cristo. Ngayon dapat lang maunawaan ang utos. Kasi kung hindi mo maunawaan ang utos, no, mali ang iyong matupad. Purihin natin ang Panginoon. Kahit matalino ka pa, kahit mataas ang iyong pag-aralan, kung hindi ka pahayagan ng Espiritu ng katotohanan, hindi mo ito maunawaan. Kung hindi mo ito maunawaan, mali ang iyong pagtupad. Yan. Ngayon, ang inutusan dito, ang 11 ka mga apostolis. At naunawaan nila ang utos ng ating Panginoon sapagkat binuksan ng Panginoong Hesus ang kanilang pag-iisip. Yan. Tingnan natin, oh. Sa Lucas 24:45. No, itong ating pagbabasahin, no? King James version ito. Yan. Sabi dito sa 45, nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Ano raw? Binuksan ng Panginoon ang ilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Gani sang utusan sila ng ating Panginoong Hesus Kristo na gawing alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan nila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, naunawaan nila ang utos ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Yan. Ngayon natin alamin sa banal na kasulatan kung sino ang pangalan ng Ama. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yan. Para matama natin ang tamang bautismo. Purihin natin ang Panginoon. Sa Mateo, sa 11:27, itong ating pagbabasahin, no? Purihin natin ang Panginoon. Sundan ninyo kung may mga Bible ka mo. Ang aking pagbabasahon dito sa Mateo 11:27. No? Glory be to God. Na wala sing may nakakilala sa Ama kundi ang Anak, at ang pahayagan ng Anak ipakilala ang Ama. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. Sabi dito, no, ating basahin 11:27 sa Mateo. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sinumay hindi nakakakilala sa Anak kundi ang Ama. At sinumay hindi nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. No, sila lang ang makakilala sa Ama, yung yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. Kasi ang nakakilala sa Ama ang Anak lang. Sabi, wala sing may nakakilala sino man sa Ama kundi ang Anak. At ang pahayagan ng Anak na ipakilala ang Ama. Praise God, no? Yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. Sila lang ang makakilala sa Ama. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Ngayon, sino ang pangalan ng Ama? Purihin natin ang Panginoon. Basahin natin sa Juan sa 17:11, no? Dito naman natin basahin sa Magandang Balita, Biblia. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, makilala ang Ama
kung sino ang ama sa pangalan ng anak. Makilala ang ngalan ng ama sa pangalan ng anak. No, tingnan natin sa Juan sa 17:11. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Sabi dito, at ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iniwan ko na ang sanlibutang ito. Ngunit sila'y nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila'y maging isa. Yan. Ngayon, ang pangalan ng Ama, ibinigay sa anak. Kung anong pangalan ng anak, yan ang pangalan ng Ama. Purihin natin ang Panginoon. Sapagkat sabi nasa natin, ang sabi, at ngayon ako'y papunta na sa iyo, iiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanglibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Yan. No, ang pangalan ng Ama ibinigay sa anak. Pareha sila pangalan. Kung anong pangalan ng anak, ganon din ang pangalan ng Ama. Ay ang pangalan ng anak ay Jesus. Ay ang pangalang Jesus, pangalan ng Ama ibinigay sa anak, pareha sila pangalan. Purihin natin ang Panginoon. Halimbawa sa akin, no? Ang pangalan ng aking ama ibinigay sa akin. Pareha kami pangalan ng aking ama. Sinong pangalan sa aking ama? Ang pangalan ng aking ama ay si Simplicio. Yung pangalan niyang Simplicio ibinigay sa akin. Ngayon ang pangalan ko Simplicio. No? Pareha kami pangalan sa akong ama. Senior lang siya, ako junior. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Ngayon, no, maliwanag na ang pangalan ng Ama ibinigay sa anak. At itong pangalang Jesus, higit ito sa lahat ng pangalan. Bakit higit ito sa lahat ng pangalan? Sapagkat ito ang pangalan ng Ama ibinigay sa anak. Kaya kung mayroong higit na pangalan, yung sa pangalan ng Ama. Sapagkat ang Ama ay higit sa ating Panginoong Hesus. No? Isa lang pangalan ang kanilang dala. Purihin natin, Panginoon. Sa Filipos 2:9, dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Yan. Itong pangalan pala na ibinigay sa anak, higit na pangalan sa lahat na pangalan. Sino ang may higit na pangalan? Ang may higit na pangalan, ang Ama. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, ang pangalan ng Ama at ng anak, iisa. No? Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, atin naman alamin pa natin sa banal na kasulatan, na itong pangalang Jesus, hindi ito sariling pangalan ng anak. No, sapagkat ito ay pangalan ng Ama ibinigay sa kanya. Sa Juan 5 sa 43, ito ang ating pagbabasahin, no? Sabi dito, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y tatanggapin ninyo. Yan. Ano sabi niya? Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, hindi ako ninyo tinanggap. Kung mayroong pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ang inyong tatanggapin. Yan. Dito ginapakita nga ang pangalan sa anak, hindi niya sariling pangalan. No? Sapagkat yan ang pangalan ng Ama, ibinigay sa anak. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, ang sabi dito sa Mateo, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. No? Ano naman ang dala ng Espiritu Santo na pangalan?
ating basahin naman sa Biblia. Sa Juan, sa 14, sa 26, itong atin mabasa, no? Pagbabasahin. Purihin natin ang Panginoon. Na ang dala naman na pangalang Espiritu Santo, Jesus pa rin. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, no? Susuguin ng Amang Espiritu Santo sa pangalan niya. Yan. Praise God. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalaala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Yan. Ngayon, ang dala naman ng Espiritu Santo na pangalan, Jesus pa rin. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, susuguin ng Amang Espiritu Santo sa pangalan ko. Yan. Ngayon, wala ibang pangalan ang gamitin, no? Kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Praise God, glory be to God. Yan. Ngayon, ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, isang pangalan lang ang dala nila, Hesus. Praise the Lord, glory be to God. No, yan ang sabi sa banal na kasulatan. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Ngayon, sa Gawa 2:38, no, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ni Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Yan talagang pangalan na ibautismo. Kasi sa Colosas 3:17, walang ibang pangalan ang gamitin. Tingnan natin, no? Kundi pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Yan, dapat mo unawaan, no, ng bawat isa sa atin. Para ang pagsunod natin, no, totoong pagsunod sa Diyos. Sabi dito sa 3:17 sa Colosas, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Ano man ang ating gagawin, no? Sa salita at sa gawa, gawin nating lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Walang ibang pangalan na gamitin, pangalan lamang ng Panginoong Hesus, sapagkat ang pangalan ng Panginoong Hesus, yan ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa kaligtasan ng bawat tao na nampalataya nito. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas, no? Walang ibang pangalan. Yani ang ibautismo, pangalan ni Jesus Christ ang ibautismo. Yan, Gawa 2:38. Itong gawa na ito ng mga apostolis. Oo, dito na-record ang lahat nilang ginawa. No? Wala tayong mabasa dito na diretso na bautismo ng mga apostolis nga ginabautismuhan ko ikaw sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Wala tayong mabasa. Wala naka-record, no, sa mga gawa. Sapagkat naintindihan nila, naunawaan ng utos na pagsabi na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ang ibautismo pangalan, no? Bautismuhan sila sa pangalan ng Anak, ibautismo ang pangalan ng Anak. Ganon din ang Espiritu Santo. Ngayon, kung diretso ang imong bautismo, ginabautismuhan ko ikaw sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, tapos unload sa tubig, walang pangalan ang iyong bautismo. Kaya ang Ama, hindi yan pangalan, ang Anak, hindi yan pangalan, no? Ang ibautismo pangalan. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Ngayon sa Gawa 2:38, sabi, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo
sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang pangako at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Yan. Yan mo matanggap ang Espiritu Santo kung mabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoong Diyos. No? Ngayon, ang nakarecord sa Biblia, sa banal na kasulatan na bautismo, nga gawa ng mga apostoles sa pangalan ni Jesus Kristo. No? Sa pangalan ni Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Ngayon, si Pedro at si Pablo, one doctrine about baptism. Yan. Tingnan natin dito sa gawa 19:2 hanggang sa 6. Ito ang ating pagbabasahin, no? Itong mga nabautismuhan ni Juan, no? Gibautismuhan muli ni Pablo sa pangalan ni Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus. Yan. Sabi dito sa 2, purihin natin ang Panginoon, no? Umpisahan ta sa 19:1 para maunawaan, no, tang nakikinig. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako sa lalawigan hanggang sa siya'y nakarating sa Efeso. May natagpuan siya roon na ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumasampalataya? Hindi po. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala, tugon nila. 3, kung gayon, anong ori ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya. Bautismo ni Juan, tugon nila. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumasampalataya kay Jesus, ang dumarating na kasunod niya. 5. Nang pagkarinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Panginoon. Yan, no? Ibautismuhan sila ni Pablo. Anong gamit ni Pablo nga bautismo? Para kay Pedro. Purihin natin ang Panginoon. Hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yan. Kaya ang Ama hindi pangalan, ang Anak hindi pangalan, ganun din Espiritu Santo. Ang pangalan ni Jesus Christ dapat ibautismo. Ngayon si Felipe nagbautismo din, no? Bautismuhan niya mga lalaki at babae. Binautismuhan niya sa pangalan ni Jesus Christ. Praise God. Tingnan natin sa gawa pa rin, no? Gawa 8 sa 12. Itong sabi, purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Yan. Ngunit nang sumasampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Hesus Kristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Lalaki at babae. Yan. Nagpabautismo sila. Yani ang gamit ni Felipe na bautismo, ganun din sa kay Pedro, kay Pablo, sa pangalan ni Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan. Tignan din natin sa King James Version.
kung anong sabi dito sa Gawa 8:12. Tingnan natin. Purihin natin ang Panginoon. Praise God, glory be to God. Yan. Sabi dito, datapwat nang paniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Hesus Kristo ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Yan. Anong gigamit nila nga bautismo? In the name of Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Yan. Ngayon, dapat lang maintindihan ang utos. No? At ang giutosan na gawing alagad ang lahat ng mga bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, yung 11 ka mga apostolis. Sila ang inutusan ng ating Panginoon. Pagkatapos na inutusan sila ng ating Panginoon, ang sabi sa 20, turuan ninyo ang lahat na kanilang sundin ang lahat na pinag-utos ko sa inyo. Ang sundin na natin yung mga apostolis, no? Kung ano ang kanilang tinuturo. Kapag tapos na inutusan na sila ng Panginoong Hesus, purihin natin ang Panginoon. Gani yung Mateo 28:19, 11 ka mga apostolis ang inutusan ng ating Panginoon. No? Sila lang ang inutusan. At naunawaan nila ang utos. Ang sa atin na ngayon, sapagkat silang inutusan, sundin natin kung ano ang ginawa ng mga apostolis. No? Yan. Praise God. Basahin natin muli ang Mateo 28:19 hanggang sa 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. No? Maliwanag, no, ang utos na sabi, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama. Yan. Ang ibautismo, pangalan ng Ama. No? At pangalan ng Anak at pangalan ng Espiritu Santo. Ay walang ibang pangalan ng gamitin. Kundi pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Tama ang 2:38 sa Gawa. Itong Mateo 28:19 dapat maunawaan lang. Gani hindi kontradik ang Mateo 28:19 at ang Gawa 2:38. Parehas na utos. No, ang sa Mateo 28:19 utos. Ang sa Gawa 2:38 paggawa na sa utos. Purihin natin ang Panginoon. Praise God, dapat maunawaan ang nasulat sa banal na kasulatan. At ang inutusan na 11 ka mga apostoles, naunawaan nilang utos. Bakit? Binuksan ng Panginoon ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Praise God, glory be to God. No? Yan. Kasi maraming debate na nangyari dito. Sa Mateo 28:19 at sa Gawa 2:38, no, marami ng debate. At hindi matapos-tapos ang debate. Sabi sa isa, kailangan bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Yan ang utos. Sabi naman siya, dapat bautismuhan sila sa pangalan ni Jesus Christ. O, hindi matapos-tapos ang debate. Pero ngayon, naunawaan na natin.
mga kapatid, no? Na tama ang Mateo 28:19, tama rin ang Gawa 2:38. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yan, no? Maliwanag sa banal na kasulatan. Dapat maunawaan. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Yan. Ngayon, sabi sa iba, yan ang utos eh. No? Sa Ama, Anak, Espiritu, tama, yan ang utos. Pero intindihan mo bang utos? Yan. Sa nasabi ko na kanina, kung ang iyong bautismo, ibautismuhan mo sila diretso. Inabautismuhan ko daw sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tapos, no, tunlog sa tubig. Sabi ko na walang pangalan. Kaya ang Ama, hindi yan pangalan. Ang Anak, hindi yan pangalan. Anong ibautismo? Pangalan ng Ama. Kung ano ang pangalan ng Ama, yan ang ibautismo. Ay ang pangalan ng Ama at ng Anak isa, Jesus. Ganon din ang dalang Espiritu Santo, Jesus. Sapagkat sa Colosas 3:17, walang ibang gamitin na pangalan. Only Jesus Christ. Ano man ang iyong gagawin sa salita at sa gawa, gawin niyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Praise God. Glory be to God. Maliwanag ang sinasabi sa banal na kasulatan. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ngayon, kung ang pangalan ng Ama, Yahweh, dapat ang pangalan ng Anak, Yahweh din. Kaya ang pangalan ng Ama, ibinigay sa Anak. Bakit hindi Yahweh, Jesus man? Yan, kasi yan ang pangalan ng Ama, Jesus. Kung ang pangalan ng Ama, Jehovah, dapat ang pangalan ng Anak, Jehovah man. Kaya pangalan ng Ama, ibinigay sa Anak. Bakit di Jehovah, Jesus man? Purihin natin ang Panginoon. Dapat maunawaan. Praise God. Glory be to God. Yan. Ngayon, bakit may Yahweh sa Biblia? No? Yan ay fabricated name. Gawa-gawa lang ang pangalan, no, ng mga nag-translate sa Biblia. Kasi yung Panginoon, pinalitan nila, o Yahweh, yung Panginoon pinalitan nila ng Jehovah. Yan. Pero sa Biblia, sa Bible, wala sing may nakakilala sa Ama. No? Sa New Testament, wala sing may nakakilala sa Ama. Sa Old Testament, wala sing may nakakilala sa Ama. Dito lang sa New Testament, no? Ipakilala ng ating Panginoon ang pangalan ng kanyang Ama. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Praise the Lord. Glory be to God. Yan, mga kapatid, dapat munawaan natin ang mga kasulatan. Sapagkat kung hindi mo maunawaan, no, iba ang iyong magawa. Praise God, glory be to God. Yan, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat hindi niya tayo pinabayaan, no, pinaunawa niya sa atin ang kanyang kalooban. Praise God. Ang Espiritu ng katotohanan, siya ang magtuturo sa atin ng buong katotohanan. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Praise God, no? May tagapagturo tayo. Ang tagapagturo natin ang Espiritu ng katotohanan. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Sa Juan 13:16, ang sabi dito, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sa 16:13, no, 16:13. Nabaliktad lang. 16:13 sabi, gayon may, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili, kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain at kaniyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Yan. Ano raw? Gayon may, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan. Purihin natin ang Panginoon.
No? Anong sabi? Buong katotohanan. Dili kalahating katotohanan, buong katotohanan. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan. Gani ang Mateo 28:19 at saka Buhat 2:38, tama yan. No? Ang pag-unawa lang minsan ng bawat isa ang nagkamali. Pero walang mali diyan sa dalawang talata. Sa Mateo 28:19, utos; sa Gawa 2:38, no, ang paggawa sa utos, ang pagtupad sa utos. Yan. Ngayon, sa Gawa 47 hanggang 48, ipinag-utos. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ni Jesus Cristo. Jesus Christ. No? Basahin natin. Sa Gawa sa 47 hanggang 48, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang wag nga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo, nagaya naman natin 48, at inutusan niya sila na magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, nang magkagayoy kanilang ipinamanhik sa kaniya na manatiling mga ilang araw. Ano raw? At inutusan niya sila na magsibautismo, no, sa pangalan ni Jesus Christ. No, in the name of Jesus Christ. Utos na pabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yan. Glory be to God. Ngayon, kung pilit natin na yan gid ang ibautismo, Ama, Anak, Espiritu Santo, tama ang utos, pero ngalan ang pangalan ng bautismuhan. Ngayon, wala kita may mabasa sa mga gawa, kay gawa na ito ng mga apostolis, wala kita may mabasa na diretso gibautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala. Ang ating mabasa, pangalan ni Jesus Cristo, no? In the name of Jesus Christ. Yan ang pangalan na gamitin. Kasi sa Colosas 3:17, walang ibang pangalan ang gamitin, no? Sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Dapat maintindihan, maunawaan ng bawat isa, no? Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God.